Imagine niyo 'to, makakapag-incorporate ka ng mga natural flavors ng mga prutas, ng mga citrus sa ganache mo. Sobrang laki ng i-elevate ng cookies, ng mga cakes, ng mga filling kung saan-saan kapag ka sinubukan mo 'to. Kaya today, gagawa tayo ng flavored ganache. Ang gagawin natin ay raspberry. Meron ako ditong frozen raspberry, 500 grams. Available to sa mga supermarket. Sobrang mura lang, 150 to 180 pesos per 500 grams. Compare kung bibili ka ng mga fresh, 'di ba? Medyo mahal 'yon. So sa isang saucepan, naglagay ako dyan ng 500 grams ng frozen raspberry. Kahit anong berry, pwede. Blueberry, strawberry, kahit ano, pwede nyo gamitin dito. So naglagay din ako dyan ng 250 grams ng white sugar. Binoil ko yan for 8 to 10 minutes and ganyan na yung mangyayari dyan. After nyan, i-drain ko, tatanggalin ko yung juice. Then, ibabalik ko yung juice dun sa saucepan. I-set aside nyo lang yung mga nasala dahil gagamitin pa din natin yan mamaya. Wala tayong itatapon dito. So, sinalin ko ulit sa saucepan, dun din sa ginamit ko kasi ayoko ng maraming hugasan. Ibo-boil ko lang ulit itong syrup until ma-reduce siya sa half. Around mga 8 to 10 minutes din yung kinalabasan nun. So, habang nagbo-boil tayo, nag-chop na ako dito ng 500 grams ng white chocolate compound ng Van Houten. Alam nyo, ang smooth itong gamitin sa mga ganache. Tama lang yung sweetness niya. And talagang perfect yung quality niya para sa mga ganitong gawain. Nung makita kong reduce na yung ating syrup, ayan yung itsura niyan. So pagka gagawa kayo nito, pumili kayo ng malaki-laking saucepan. Wag dun sa shallow lang kasi kukulo talaga siya. Sayang naman kung umawas. So pag tinimbang natin yan, ayan, umabot na lang siya ng 220 plus grams. And then, ilalagay ko na dyan yung 500 grams sa chinap natin white chocolate compound ng Van Houten. Maglalagay din ako dyan ng 100 grams ng all-purpose cream or kaya heavy cream pwede para maging ganache siya. Yung init na natitira dun sa syrup natin, yun na yung magtutunaw ng white chocolate natin. Pero kung sakaling hindi pa rin natutunaw, pwede nyo namang idaan-daan sa microwave para matunaw siya completely. Pag hinalo nyo, ganito na yung magiging itsura niyan. Ang ganda ng color. And sinasabi ko sa inyo, yung lasa niya, nandun yung tang talaga. Ang sarap. Na-incorporate natin ng maayos yung flavor ng raspberry dun sa ganache. Nang hindi nasisira yung texture ng chocolate natin. Hindi siya maaligasgas, smooth lang siya sa dila. So meron ako ditong tub cakes. Raspberry din to. So yan, masarap yung ilagay sa ibabaw, kahit sa mga round cakes or kahit sa anong cakes, sa macarons kasi ito ay nagsiset. So pwede nyo rin itong ipalaman doon sa mga cookies. Ang dami nyong pwedeng paggawa nito na na-elevate talaga yung flavor. Yan. Sabi ko nga sa'yo, wala tayong nasasayang dito. Pati yung saucepan, hindi natin uhugasan yan. Yan pa din yung gagamitin natin. So ilalagay ko na dyan kasama na yung mga buto-buto, tsaka tira-tirang laman. Nag-add ako dyan ng 1 cup ng water and then ibo-boil ko yan for around mga 5 to 6 minutes. Yan, ang gusto natin, halo-halo ko yan para humiwalay na yung konting laman dun sa buto. I-drain ulit natin yan and then pipigain ko talaga siya as in tapalabasin ko talaga yung mga laman, hihiwalay siya sa buto. Yan, kasi gagawin natin tong jam. Pwede tong ihalo or kaya i-brush dun sa mga cakes. Siyempre, dagdag flavor yun. Or kaya ihalo mo siya dun sa mga cream para again, added flavor. Andyan, kasama yan sa binayaran kaya wag nyo na lang basta-basta itatapon. So yan, ibabalik ko ulit siya dito sa saucepan and then maglagay ko dyan ng 2 tablespoon ng sugar. Optional lang yon. May sweetness na to dahil dun sa 250 grams ng sugar na inad natin. Pero medyo kulang na. So nag-add ako dyan ng 2 tablespoon ng sugar and i-reduce natin yan hanggang sa lumapot na. Para magkaroon tayo ng consistency na jam kapag ka lumamig na to. Sinasabi ko sa inyo, walang tapon, walang sayang, ang daming paggagamitan dito. Pwede ang strawberry, pwede ang blueberry, kahit ano nga, oo, blackberry, masarap din dito. So nilagay ko na yan sa bowl and then papalamigin lang natin. Ito yan yung nandito sa cakes na yan.